Business-minded ka ba? Gusto mo bang matuto ng iba't ibang livelihood opportunities? Halina at sama-sama tayong matuto tungo sa pag-asenso. Dito sa pinakabagong programa ng INC Radio Eastern Visayas Satellite Studio ay ating matututuhan ang pamamaraan at iba't ibang oportunidad. Kaya tutok na! Dudurungan kita mag-aram ngan mag-uswag. Dito lang sa INC Radio Eastern Visayas Satellite Studio tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi, Philippine Standard Time. Maupay na aga, maupay nga kulok, maupay nga gabi sa ating lahat. Kamusta po kayo mga kapatid? Muli, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong episode. Hatid namin sa programang ito ay mga kaalamang pangkabuhayan tungo sa pag-asenso. Tama, mula sa simpleng pagkakakitaan hanggang sa mga negosyong maaaring palaguin. At higit sa lahat ay maririnig at mapapanood ninyo ang mga kwento ng pag-unlad na magbibigay aral at inspirasyon sa ating buhay. Yes, nagbabalik po ang inyong mga lingkod. Yes, kami na naman po. Ako po si kapatid na Riza Arta At Bontabon. ako naman po ang kapatid na Federica Libunaw. Yes, at halina at manatili tayong nakatutok dito sa Eastern Visayas Satellite Studio official YouTube channel INC Radio 954 AM. Ito ang Mag-aram Ngan Umuswag. Hello po sa lahat ng Hello ating po. mga manonood na hindi nagsasawa na sumubaybay sa ating programa tuwing Miyerkules ng gabi. At sa mga bago lang na viewers and listeners sa ating programa, welcome po kayo dito sa ating programa. Yes, sa episode natin ngayon ay isa na namang uri ng kabuhayan ng ating sabay-sabay na tutuklasin. Ito ang business na handang maghatid ng malinis, ligtas at dekalidad na inuming tubig para sa bawat pamilya. Ang ating tampok na negosyo ngayon ay isang water refilling station na layuning magbigay ng abot kaya at maasahang serbisyo sa komunidad. Kaya naman, panoorin po natin ito. Mag-aram ngan umuswag, matuto at umasenso. Ako po si Kapatid na Romel de la Rama, Diakono po, sa lokal po ng Tacloban City. At ito naman ang may bahay ko, si Kapatid na Delia de la Rama po, Diaconesa, lokal ng Tacloban City. ang business po namin ngayon ay ang water refilling station. Bali yung tagal ng pag ninegosyo, parang aabot na ng 19 years. Nagsimula po kasi ito sa tolong ng kapatid ko, pinahiram ako ng puhunan, ganyan. Tapos, ay unti-unti lang, ang sakripisyo lang para lumago. Actually, wala pa akong planong magnegosyo sana ng ganito kasi wala akong nalalaman. Pero parang in-encourage niya ako, kapatid na dumaan sa amin na nakitulog, kapatid ng misis ko na nakitulog. Accidentally lang kasi parang gabi na yata yun, magdadala ng sasakyan papuntang Samar. Nabanggit niya yun. Hindi ko alam na yun na pala ang simula. Kasi hindi ko talaga alam kung paano i-handle ang water station. Wala naman akong idea. Pero grinab ko na rin kasi parang positibo yung niya. Sabi niya sa akin, yung sasakyan mo, palitan natin yan. Pag na-establish na yung tubigan mo, mapapalitan yung sasakyan mo, makakabili ka ng gusto mong ganun. Parang baka ito na rin pong paraan para magdagdag kita rin. So, Siguro grinab sa ko. awa ng Diyos, dahil sa kanila, nagkakaroon kami ng ganitong business. Kasi without any amount, sila na ang nagbigay sa amin kung paano, ganon, ganito. Hindi, tinuloy lang namin ni Caromil. Wala pa kasi kami ng puhunan kaya medyo nag-aalindangan Kasi kami. ang problema. Eh anong masisya namin, wala nga kaming, tama lang naman yung naipon namin na nakakuha kami ng pang bahay, para sa bahay. Pero hindi sapat na magnegosyo ng gano'n. Nag-share lang kami, nag-share ng puhunan. Umutang ako muna ng mga magkano lang na may dagdag. Pag nakaipon na, pwede namang unti-unti mong bayaran yung share ko para mapasa inyo na ito. Kasi malayo kasi sila sa Cebu. Tapos pag nakakaproblema, tatawag pa kami sa kanila, pupunta pa sila mula sa Cebu. So talagang mahirap kaya sinikap ko rin na pag-aralin ang negosyo
Tapos hanggang sa nabayaran namin yung capital niya, yun na. Doon na kami medyo nakaipon-ipon ng... Naging amin na. Kasi sabi hati-hati. sabi ko sa kanya, every time nagpunta sila dito, kung sakaling may nasira, tingnan mo kung anong gagawin niya. Parang hindi na tayo tatawag sa kanya. Tinuturoan naman Kasi niya. pag every time I call niya, pagpunta dito, ako magbabayad lahat ng expenses nila. Kaya sabi ko sa kanya, pag-aralan mo kung anong gagawin niya para sa susunod, kayo nang gumagawa. Hindi naman siya nahirapan magturo kasi alam naman niya basta mga technical at saka mga problema, lalo na sa kuryente, gano'n. So, mandali ko naman natutunan. Kasi pag maintenance dyan sa machine, backwash, replace of filters every month, backwash every other day. Talagang mamuna ka Depende ng sa tubig. production Oo. na makukuha niya kada araw. Mm. Kasi may limitation yan eh. Pag nakakakuha na ng mahigit 300. 300, Mm. dapat mabakwas Bakwas eh. Kasi pag hindi nagbakwas yan, yung nasasala niya na naiipon. So, masisira yung mga filtration, niya, yung cartridge. Dapat Tapos, regular. regular, yan. oo. At yung monthly bakti, importante talaga yan. Mm. Yung taga City Health ang nagkukuha ng Examination ng sample. water sample dyan. Oo. Regular din yan. Kinukunan nila yung sample sa source mo at kinukunan din nila ang sa Yung product product. water mo. Kung gaano ka-safe yung Pag hindi binibenta nakapasa, mo. Oo. papasara yun. Pag hindi nakapasa, kailangan ituro nila, ano ba, bakit ganon? Ano ba nangyari? problema. Okay naman. So, Pero sa amin, hindi ko pa na-experience yan. Kasi andyan naman siya. Siya naman taga-maintenance sa machine. ano lang din, panalangin lang din na walang laging problema. panalangin lang. Kasi sa hindi amin. naman pwede na, mayroon din naman, baka sabotahe yung mga medyo na nainggit. Ba't marami doon sa kanila nagaan? Siguro, yung tubig nila, ganun ba? Baka bigyan ng hindi magandang So, nag-ano naman yun, yung resulta ng bacteriology. Yung Proper. sa Monthly good talaga. Meron ako mga tinitago namin. Kasi minsan, yung mga deliveran namin na mga Humihingi, medyo, lalo na humihingi school, ng result. mga bata ang gumagamit. Eskwelahan. Oo. Kasi may kami, may mga customer ng mga agency, Oo, government nanghihingi ng offices, result. hospital, yung DIWO, yung city hospital, Nanghihingi. yung Yung lalo na yung RTR, sa kampo, sa Cavite, yung mga sundalo. RTR. Nangingi din sila, safe ba? Or nag-follow kami sa protocol about water Sa refilling dental, station. sa army, o sa police. Bago kasi sila aalis sa gabi, kailangan maglinis na. Wala talagang mga makita kang marumi na bago mag-close. Kasi pag mag-close ka, mapasok yung mga yung mga germs. Halimbawa, kailangan i-disinfect talaga. Din, dapat naka-stack na yung tubig na raw. Kasi pag inaumagahan pa, kukulangin yan eh. Hindi makakahabol yan sa production. So dapat talaga, mayroon ka na o naka-ready na yung mga tangke mo. Hindi pa ngayon. Kasi medyo nagkakaubusan, lalo na pag summer. Yung pagpapalit namin ng filter, kung cartridge, kada buwan. Yung sa micron at saka yung carbon. Pero yung mga element, mga every 1 to 2 years. Yung mga challenges namin, minsan pag nagkakaproblema yung Sasakyan. sasakyan, Sasakyan ng problema. yung driver nakakadisgrasya, hindi naman maiwasan kasi lalo na dito sa Tacloban, Pagka traffic na. magkasakit ang driver, siya na pinapa-absent ko, siya na mag-drive. Medyo din, mahirap din kasi minsan hindi pa naman nababangga nila yung mga maliliit na mga mekaniko dapat sa kasa. May mga tao ako noon na imbis na tutulong, parang ikaw pang sinasabotahe. Mga challenges din yun na medyo mahirap mong kontrolin. Hindi ko lang nagpapalata.
Lalo na pag nagpapa-diesel. Parang kinukontsaba yung cashier o gasoline. Yung iba pang mga challenges, yung pag biglang taas, hindi lang sa krudo, yung mga materialis, yung mga materialis na ginagamit namin dito, like mga jug, yung mga, pero yung tubig namin, yung presyo namin, ano pa rin, parang ganun pa rin. Hindi ka naman pwedeng magtaas ng gusto mo. Oo, hindi. Yan lang, mga ano lang. Gumagawa na lang kami ng paraan na kung saan kami makakabawi. O, tsaka mataas yung demand, mataas yung presyo ng ano. Kasi generator din yung gamit namin, medyo mahal din yung gasolina, kaya minahalan din namin yung presyo. Sa ngayon, ang balak ko po sa negosyo namin, pag medyo hindi na ako masyadong busy sa trabaho ko, plano ko talaga magdagdag ng branch. Kasi meron naman akong pwesto na, kabili naman kami ng pwesto na bayat lupa. Ano na lang, dadagdag ng branch. Kung hindi na ako busy sa trabaho, kung wala na akong ibang gagawin, pupokus ako sa negosyong ito. Unang-una, araw-araw ito ginagamit. Araw-araw. Kahit mahirap ka, mayaman, iinom ka talaga. Kahit mayroong pang soft drink, iinom ka pa talaga ng tubig. Parang primary needs ba? Primary needs, daily needs. Ano siya, necessity. Kahit may lockdown, hindi ka harangin ng kahit nung COVID, kami lang yung nakakapasok kung saan-saan. Maganda Okay, ito nga business. kikita. Bakit? Madali Lalo na yung kung kaya. mag-asawa lang sila, isa lang lakad nila. O, pag halimbawa mag-close, magsamba, mag-open, magtrabaho, o di isa lang lakad, di ba? O, tapos maintain lang talaga kasi delikado ang tubig. Malaki-laki din naman ang kinikita pag medyo nasa isa ka. Depende kasi sa location mo yan eh. Pag nasa lugar ka na matao, talagang ikaw na magre-reklamo. Minsan nga, naisip namin, pag wala na, sirado na tayo, baka pagdating may magpa-refill pa. Hindi na tayo, mapupuyat tayo nito, parang ganun ba. Pero okay lang, nag-i-enjoy lang naman, basta maging positibo lang. Maging positibo lang sa Okay. sa pag-handle ng negosyong ito at sa pagsabay na pagtupad ng aming tungkulin. Hindi naman nahahadlangan yung pagtupad namin kasi may pinagkakatiwala naman kami na tao na maiiwan, mag-manage kahit ilang araw kami wala sa bahay o ilang oras lang. Napapakiusapan din naman kasi mga kapatid naman yung mga tao. Isa rin yun kasi alam naman nila kung ano tayo sa loob ng iglesia, alam naman ang mga tungkulin natin. So, naintindihan naman nila kung sinasabi namin na bukas may ano kami, nata, para ganitong oras. So, pwede ka bang ganito ka nalang umuwi? Okay lang naman siya kahit abutan siya ng alas 11 ng gabi. Pero Hanggang minsan, sa pagbalik pagka namin. sabay-sabay mga pulong, ang mga gawain, minsan, mag-close talaga kami. Kasi karamihan sa aking mga tao, iglesia, at may mga tungkulin din. So, i-close na lang natin ito. Alis na tayo. Balik na lang tayo. Kung Katulad ng makakauwi pasalamat, agad. Santa Cena, yun talaga. Mag-close Parang- tayo. Pero na ano pa naman, nagagawa ng paraan. Tante na nagkakatupad tayo ng ating tungkulin. Kalagayan namin noon bago kami Yun wala lang. na, sabi nga, mababala naman ang kaligayahan natin, di ba? Sapat na sa akin noon nung mayroon lang akong madalang pagkain o maganda lang yung ano namin, nakakapaglingkod, tapos sapat lang. Yun lang naman ang hinihingi ko, pero binigay naman kami ng pagkakataon na makapagnegosyo ng ganito. So siguro, kaloob na rin po ng Panginoon Diyos na magkaroon kami nito na negosyo. Dahil alam naman nila na yung misis ko, magaling naman umawag ng negosyo kasi noong pa man nagkakilala kami, mahilig na talaga siya sa negosyo. Ako din, sa ano lang ako, sa trabaho. Pero pinagkalooban siguro kami nito. Kasi hinihingi ko rin na bigay sa amin pa yung iba pang mga biyaya. Siguro ito na rin. Kaya medyo tumagal itong negosyo namin ganito. So,
Meron pa akong plano ng mga negosyo pa, kaya lang hindi ko pa masyadong ma-focus kasi dahil sa trabaho ko. Pag natapos na yung trabaho ko siguro, doon na ako. Hindi lang ito mga 2 o 3 negosyo pa yung papasukin ko. So, kung i-comparison namin noon sa ngayon, malaki pag-akaiba. Noon pa nga lang, pag may bagyo, mahirap na kami kung mag-stay kami sa bahay. Kasi yung tirahan namin, squatter. Nandun yung mga snatcher, yung mga masasamang loob. Parang nasanay na rin kami. Tapos, pag may bagyo, pero sa ngayon, medyo, komportable na. Nakakatulog na ng... Sa Hindi una, na nakakatulog ako kahit hindi... Naka-electric pan lang, pero ngayon hindi na ako nakakatulog pag hindi aircon. Papasalamat din kami sa ating tagapamahalang pagkalatay na nakabahagi kami ng aming mga karanasan sa aming negosyo para maranasan din ng mga ibang kapatid natin na may balak din magtayo ng ganitong klaseng negosyo. Tiwala lang sa mga gawa at sa Panginoong Diyos. Dapat palaging manalangin pag nagkaka-problema. Wala nang maging solusyon. Panalangin lang. Gagawa ng paraan ng Panginoong Diyos para maiba yung buhay mo. Ayan, marami tayong natutunan tungkol sa pagtatayo at pagpapatakbo ng isang water filling station business. Bagamat mukhang simple lang Ate Lisa, ang konsepto nito, mahalagang tandaan na maraming bagay ang kailangan paghandaan upang of course maging maayos at magtagumpay ang negosyo. Tama ka dyan, Ate Federica. Una sa lahat, kailangan nating pag-aralan ang magiging lokasyon, target ng mga customer, puhunan, kagamitan at mga gastusin sa araw-araw. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng maayos na water purification system upang masigurong malinis at ligtas ang tubig na ibinibigay sa mga Naku, ang mamimili. dami niyan, Ate Riza. Yes. Pero hindi rin dapat kalimutan ang kalinisan ng mga lalagyan, regular na maintenance ng kagamitan at pagsunod sa mga kinakailangan permit at pamantayan. Dahil tubig ang produkto natin, kalusugan at kaligtasan ng customer ang pangunahing responsibilidad ng negosyo. At syempre, malaking bagay rin ang magandang serbisyo tulad ng delivery service. Tama ka dyan, Ate Riza. Yes, nako, isang bahagi pa lang mo ito ng ating programa pero marami na tayo natutunan, di ba? Yes. Kaya, stay tuned lang po kayo at marami pang ibabahagi sa atin ng ating mga kapatid na Romel at Delia. Yes, ngayon ay alamin natin yan sa kabuhayan tips na hatid ng kapatid na Romel. Let's all watch this. Nais mo bang palaguin ang iyong kabuhayan? Narito ang ilang mga tips na makakatulong sa'yo. Sa mga tip na yung gustong mag-negosyo ng water station, una-una, dapat meron kayong feasibility study. Pangalawa, yung lugar na paglalagyan na makakapasa yung sa DOH at saka sa Site clearance. site clearance. Pangatlo, Basta marunong kang mag-ayos or kasi diyan ka dadaliin pag hindi ka marunong, diyan ka malulugi. Kasi kahit konti lang problema, sasabihin ng technician, "Sir, papalitan natin 'to, kailangan nito." Tapos mas malaki yung babayaran mo sa kanila kasi yung check-up pa lang 500 pa lang, wala pa yung kasamang trabaho. So, pag pumasok ka ng ganitong business, dapat marunong ka mag-ayos. Studyahan mo muna. Kung hindi naman, kukuha ka ng technician na pagkakatiwalaan din. Hindi yung tatitirahin ka sa likod kasi hindi mo mamamalayan, parang yung hirap mo, parang wala rin napunta kung hindi mo pabantayan. Makikita mo sa bandang huli na break even lang o di kaya Pero pag maganda yung tapos malaki yung sales, hindi naman masyadong nagka-problema. Diyan naman, medyo umaangat-angat naman, kumikita naman. Ayun naman pala, Ate
Ate Riza, sakripisyo, paglaan ng panahon at of course pananalig sa Panginoong Diyos ang gugugulin upang makapagpatuloy sa business na ito. Tama yan, Ate Federica. Hindi dapat mawala ang tiyaga at lalong-lalo na ang pagtupad ng ating mga tungkulin sa ating Panginoong Diyos. Ang ating kabuhayan ay aasenso para maitaguyod natin ang paglilingkod natin sa Kanya. Dyan, Ate Riza, dahil ang Diyos lamang ang tanging magbibigay sa atin ng pag-unlad. Kaya ang tamang layunin sa pagnenegosyo ay hindi lamang ang magkaroon ng maginhawang pamumuhay. Ang dapat na hangarin natin ay lumago ito para may magamit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kung may pagtitiwala tayo sa Kanya, anumang challenges pa yan, Ate Riza, na ating kakaharapin ay siguradong mapapagtagumpayan natin. Yes, at yan po ang pinatunayan ng ating mga kapatid na Romel at Delia. And now, Ate Riza, ano naman po ang mga dapat nating malaman tungkol sa water refilling station business? Ano nga ba, Ate Federica? Let's all find out dito sa Maaram Ba Kamo? Maaram ba kamo? Alam niyo ba? Ako po si kapatid na Mel Caabillo mula po sa lokal ng San Joaquin, distrito ng Tacloban City, Leyte. Maaram ba kamo? O alam nyo ba, ang water refilling station ay isang negosyo na naglilinis at nagpoproseso ng tubig upang maging angkop at ligtas itong inumin. Pagkatapos ay inalalagay ito sa mga reusable na lalagyan gaya ng galon containers. Karaniwan, dumadaan ng tubig sa iba't ibang proseso tulad ng filtration, reverse osmosis, ultraviolet treatment at disinfection depende sa sistemang ginagamit ng water refilling station. Layunin nitong alisin o mabawasan ng dumi, microorganisms na hindi kanais-nais na amoy at iba pang impurities sa tubig. Ang kalidad ng tubig ay hindi lang nakabase sa linaw o lasa nito. Mahalaga rin ang water testing at proper sanitation upang masigurong ligtas itong inumin. Sa Pilipinas, kailangang sumunod ang water refilling stations sa mga health sanitation at water quality requirements bago at habang nagpapatakbo. Dahil mahalaga ang tiwala sa ganitong negosyo, ang kalinisan, consistent na kalidad at magandang customer service ay maaaring maging kasing halaga ng presyo. Sa magandang salita, ang water refilling station ay pinagmumulan ng purified drinking water para sa mga tahanan, opisina, paaralan at iba pang establishmento. Maaari ring magkaroon ng delivery service upang mas madaling maihatid ang tubig sa mga customer. Sana ay mayroon kayong natutunan sa aming mga ibinahagi. Muli ako po si kapatid na Mel Caabillo para sa Maaram Ba Kamo? Maraming salamat, Ate Melka, sa paghatid ng kalamang tunay ngang magagamit natin kung magsisimula sa ganitong klaseng negosyo. Bago po ang lahat, binabati po namin ang ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo at sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ganitong mga programa. Yes, and maraming salamat din of course sa ating mga kapatid, mga kapamilya at mga kaibigan na patuloy na sumusuporta at nanonood lalo na sa distrito ng Tacloban City, Leyte na tuwing Miyerkules sa Ate Riza ay palaging inaabangan ng ating programa. Tama. At hindi lamang po dito sa distrito ng Tacloban City. Ay Yes, pa! marami pa po. At marami din tayong mga kapatid mula sa iba't ibang distrito sa Eastern Visayas. Wow! Lalong-lalo na ang ating mga kapatid na walang patid na nagko-comment at nakatutok sa atin ngayon. Hello po sa inyo. Kaya naman Ate Riza, Yes. mag-shout out po muna tayo sa ating mga solid viewers. Una po, binabati po namin ang ating tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Raul Ramirez Sr. na sumusubaybay po sa ating programa ngayon. At syempre po, ang aming pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang ka-Alberto Tolentino. Hello po, happy watching Happy po. watching po. Siyempre, shout out po sa ating KSP, ang Carimel Flores, ang ating pong KSI ay sa ating distrito, ang Ka-George Maliwat, ang ating pong KSM, Ka-Filomar Gutierrez, KSKP, Ka-Joward Esquivel, at ang ating pong kalim ng distrito, ang Ka-Nicole Ragay, at syempre po, nandyan po ang ating Ingat Yaman, ang Ka-Efraim Sab, at ang ating pong auditor, ang Ka-Maximo Bulaga. Wow! Hello Of din course. po sa mga kapatid po natin dyan
sa lokal ng Bislig. Nandyan din ang lokal ng San Jose, ang lokal ng Tacloban na lokal ko. Nandyan din ang lokal ng Balocawehay. Nandyan din ang lokal ng Palo. Na lokal mo. Hello po. At nandyan din ang San Joaquin, lokal ng New Era. At of course, nagko-comment din dyan na Teresa, ang lokal ng Yes, Abuyo. Ang ating lokal ng Abuyo. Yes, At syempre Ate po, Teresa. hindi pa uli ang lokal ng Santa Elena. Yes, happy watching Hello po. po. Diyan din po sa lokal ng Minuhang, Maraming lokal ng sila. Canabay, lokal ng Alang-Alang, Pagsunugon at lokal ng Paluno. Syempre po, lokal ng Tanawan. At meron ding mga kapatid natin dyan sa Magsaysay Extension. Dami na Teresa. Pero, andyan din na Teresa, nanonood din ang mga kapatid natin dyan sa lokal ng Bubon, distrito ng Wow. Northern Samar. Hello po. Happy watching po. Syempre, nako. Oh. Ito, Ate Federica. Nanonood din ang mga kapatid natin dyan sa lokal ng Dubai. Wow, ang layo, Distrito Ate ng Teresa. UAE. At syempre po, sa lahat ng lokal na hindi man namin Yes. mabanggit dahil sa dami po ninyo, maraming salamat po. Yes, thank you po. And happy watching po sa inyong Yes, lahat. at bago pa natin makalimutan natin, Federica, Ano, Ate Teresa? mag-like and share and comment po tayo sa ating programa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para, of course, tuwing Miyerkules ay lagi kayong updated sa ating episodes. Yes, ito naman po, para sa mga gustong-gusto na makita ang ganda at yaman ng Eastern Visayas. Baka ito na ang next destination ninyo. Dahil dito, kayo ay tiyak na mag-e-enjoy kasama ang inyong pamilya, mga kaibigan, o kahit mag-solo traveling. Gusto ko yan. Gusto mo yan natin. Isa para sa'yo to. Curious na ba kayo? Kaya naman, alamin natin sa Pasyada kita. Kung naghahanap kayo ng isang lugar na tahimik, presko at perfect para takasan ang init ng panahon, samahan nyo kami and let's appreciate the beauty of Eastern Visayas. Ito ang Pasyada Kita! Pupunta naman tayo sa isang hidden gem dito sa Haro, Leyte, ang Hagusais Cold Spring. Mula Tacloban City, humigit kumulang 1 oras at kalahati ang aming biyahe papunta sa Hagusais Cold Spring sa Haro, Leyte. Ang Hagusais Cold Spring ay matatagpuan sa barangay Kanhandugan, Haro, Leyte. Matatagpuan ito sa isang luntiang lugar na malayo sa ingay at gulo ng city life. Ang Hagusais Cold Spring ay kilala sa malamig at crystal clear na tubig. Isang maliit na paradise na nakatago sa gitna ng kalikasan. Nangingibabaw dito ang natural at relaxing na atmosphere, kaya perfect ito para sa mga gustong mag-unwind at makapagpahinga kasama ang mga kaibigan, kapatid at kapamilya. Kung mahilig kayong lumangoy, siguradong mag-e-enjoy kayo dito. Bukod sa swimming, pwede kayong umupo, magkwentuhan, kumain, mag-picture, and simply enjoy the peaceful surroundings. Paalala lang, take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Alagaan natin ang lugar at huwag mag-iwan ng basura para ma-enjoy pa rin ito ng ibang travelers sa mga susunod na araw. Minsan hindi naman natin kailangan ang malayo o mamahaling destination para makapagpahinga. Minsan sapat na ang malamig na tubig, sariwang hangin, mga puno at mga taong kasama natin. At yun ang magandang experience na maibibigay ng Hagusais Cold Spring. Dito mo mararamdaman na may mga lugar pa ring tahimik at simple. Kung naghahanap kayo ng refreshing, relaxing at budget-friendly nature destination dito sa Leyte, baka ang Hagusais Cold Spring na ang susunod ninyong pupuntahan. Hanggang sa muli, ito ang Pasyada Kita! Wow, ang ganda naman talaga ng Eastern Visayas. Yes. Ngayon naman, sa mga nag-aabang ng mga panibagong lineup ng mga aktibidad, Ihahatid po namin sa inyo ang mga nakalipas and of course ang mga upcoming activities na dapat natin tutukan. yes, narito po ang Balita Hasinirangan. Para han mga katukiban, han mga balita, dinhi harion 8. Iyo mababatian, dinhi habalita hasinirangan. Ako po ang kapatid na Chris Ann mula po sa lokal ng Tanawan, distrito ng Tacloban City, Leyte. Ang inyong tagapaghatid, balita. Ito ang Balita Hasinirangan. Sa nagdaang linggo ay maraming isinagawang aktibidad ang mga distrito sa Eastern Visayas. Narito po ang mahalagang gawain na inilunsad ng bawat distrito. Sa distrito ng Leyte,
nagsagawa ang kapisan ng Buklod o may asawa sa lokal ng biliran ng fun walk activity noong August 1, 2026 upang makatulong na mapangalagaan ang kalusugan ng mga kapatid. Sa parehong araw ay nagkaroon din ang lokal ng Baybay City ng Buklod Senior Wellness. Sa aktibidad na ito ay nakipagkaisa ang lahat ng mga buklod, lalo na ang mga nakatatandang mga kapatid. Noong August 2, 2026 naman, ay nagkaroon ang kapisahan ng Buklod sa distrito ng Livelihood Interactive Seminar. Sa isinagawang seminar ay maraming natutuhan ang mga kapatid tungkol sa pagsisimula ng negosyo. Sa distrito pa rin ng Leyte, muling nakipagkaisa ang mga kapatid sa pag-aanyaya ng maraming panauhin sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos noong August 7, 2026. Sa distrito naman ng Northern Samar, nagsagawa ang kapisan ng Buklod ng seminar na ang paksa ay Building Healthy Relationship Through Respect noong August 8, 2026. Sa seminar na ito ay lalong natutuhan ng mga kapatid kung paano mapapanatili ang masaya at mapayapang sambahayan. Narito naman po ang mga upcoming activities ng mga distrito na pinaghahandaan at kinakakasabikan ng mga kapatid. Sa distrito ng Northern Samar, nakatakdang magsagawa ang kapisan ng Kadiwa ng Fun Run activity na gaganapin sa August 15, 2026. Sa distrito ng Eastern Samar naman, magkakaroon ng Personality Development Seminar kasabay ng monthly meetup ang kapisan ng Binhi sa August 16, 2026. Sa distrito ng Western Samar ay kinasasabikan ng mga nasa kapisan ng Kaliwa ang isasagawang monthly meetup kasabay ng pagsasagawa ng team building activity sa lahat ng mga lokal sa August 15 at 16, 2026. Sa distrito naman ng Tacloban City, Leyte ay magkakaroon ng Livelihood Interactive Seminar featuring ang Mag-arangan Umuswag para sa kapisan ng Buklod sa August 12, 2026. Isasagawa naman sa August 15, 2026 ang Kadiwa Team Building Activity. Layunin ng aktibidad na magkaroon ng lalong matibay na samahan ang mga nasa kapisanan at mapamalagi ang kanilang kasiglahan sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. At yan po ang mga isinagawang aktibidad at mga isasagawa pa lamang sa mga distrito sa Eastern Visayas. Ako po muli si kapatid na Crisan sa distrito ng Tacloban City, Leyte para sa Balita Hasiniraan. Thank you po, Ate Crisan. At dyan nagtatapos ang ating pangkabuhayan segment para sa araw na ito. Yes, sana po ay may natutunan kayo sa ating programa. Tandaan, ang matagumpay na negosyo ay magsisimula sa tamang kaalaman, tiyaga, dedikasyon at pananalig sa Ama. Tama, ang maliit na hakbang ngayon ay maaring maging simula ng mas malaking tagumpay bukas. Yes, ang bilis ng oras, Ate Liza, Yes. isang episode na naman ang matatapos. Yes, pero hindi nagtatapos ang paghatid namin sa inyo ng mga pampabuhayang ideya at kaalaman. Lagi kayong tumutok tuwing Miyerkules para sa marami pang napapanahong kabuhayan at tips kung paano ito mapalago. Muli, samahan niyo po kami sa susunod na Miyerkules dito sa IC Radio Esther Visayas Satellite Studio. Kami po ang inyong nakasama. Ako po si kapatid na Federica Libunaw. At ako naman po ang kapatid na Riza R. Tabon-Tabon. Ito ang Magarangan Umuswag! Bye! See you next Wednesday! See you next Wednesday! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programa ng INC Radio Eastern Visayas. Nawa ay patuloy ninyo kaming subaybayan sa mga susunod naming programa tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi, Philippine Standard Time. Kay Dinhiya Eastern Visayas, damo tim mababaroan. Mag-aram ngan mag-uswag dito lang sa INC Radio Eastern Visayas Satellite Studio.